balik-tanaw lang tayo mga kababayan. Lahat naman ito mga kababayan, nag-umpisa dahil po sa pagpapapasok ng Pogo sa Pilipinas. Ayan. Kaya naman po, merong mga grupo na lang, mga hindi na naman nakaupo, si Inday Sara na lang nakaupo sa kanila, no? Meron pong mga samahan na mga mautog-mautog ang mahilig, manira sa ating presidente, mga bossing. 'Di ba? Kaya ngayon, ang tawag natin sa kanila, Pogo-session. Bakit to? Hindi naman sila parte ng administrasyon. Pati ang vice-presidente, kumakalaban na sa administrasyon ngayon. Kahit vice-presidente siya. Kung ano-ano na din po ang mga lumalabas sa bibig ng ating vice-presidente, hindi na din parte ng administrasyon. So ngayon, hindi naman din po sila parte ng oposisyon. Walang kalalagyan. Tawag natin sa kanila mga Pogo-session. Sino po ba nagpapasok dyan sa Pogo na yan? Kaya nagkagulo-gulo ang ating bansa. At the same time po, nagmukha tayong puntahan ng mga illegal. Eto na nga, sabi ni Congressman Garin, Janet Garin, mga boss. Sabi dito, alam na alam ng buong mundo na banned at mortal sin at talagang ikinukulong. At yung iba nga talagang tinetegi, sa China ang mga involved sa Pogo. Yun lang po mga kababayan. Pag narinig mo yung mga ganong balita at tapos meron isa sa yung lumapit, baka pwede naman. Ang Pogo diyan sa Pilipinas. Hindi naman diyan mangyayari yung sugal-sugal Kumbaga, diyan lang mag-ooposina, diyan lang may yung mga call center, pero sa China pa din mangyayari yung mga sugal-sugal. Kunyari, may ganyong lumapit sa iyo. Marinig mo lang mga kababayan, na bawal sa China yung Pogo, hindi mo na dapat tinanggap yun So ngayon, nagtataka dito si Congressman Garin. So why was this allowed in our country? Bakit nga naman? Kasi sabi ng dating Pangulong Duterte, malaki ang maitutulong sa tax niyan. Malaki ang papasok sa tax niyan. Subalit napatunayan mga kababayan, yung Tarlac, yung isa, dalawa, di ba? O yung iba pa, hindi nagbabayad ng tamang buwis at ang laki ng utang sa buwis ng Pilipinas. So yung pa lang, mga bossing, yung pagkakasabi pa lang po ng dating Pangulong Duterte, malaki ang maitutulong niyan sa tax. Malaki ang papasok ng pera sa tax. Although merong mga legal, kaya lang po, ganyan din po ang nangyayari. Hindi din po nagbabayad ng maayos sa tax ng bayan Pangalawang sinabi ng dating Pangulong Duterte, makakatulong sa trabaho sa mga Pilipino. Mamukat-mukat mo, sandamakmak na mga Pilipino, sandamakmak na mga Chinese ang ipinadala dito. Diyan sa Pilipinas, Umabot pa nga yung nabuko na, yung pastillas. So mga Chinese din ang nakinabang. Mabuti hindi na po talagang purong Pilipino. Siyempre mahirap po yung ginagawa sa loob. 'Di ba yung iba linalatay, hinahagupit, linalatigo para lang pilitin na gawin yung mga illegal na aktibidades. Ngayon, ang tanong ng congressman, bakit nilegitimize dito sa Pilipinas? Parang binuksan. What happened in the previous administration ay buksan yung bansang Pilipinas para papasukin yung mga wanted naman at illegal sa China. Which is correct mga kababayan. Ikaw narinig mo na Siyempre may background ng ating Pangulo dyan. Ang dating Pangulo dyan. Napakahina naman siguro mga bossing ng intel ng dating Pangulo. Kung hindi niya alam na may mga ganong tao na nasa likod ng Pogo, mga bossing. So ikaw, pinapasok mo, parang binuksan mo na talaga. Ang pintuan ng Pilipinas doon sa mga wanted, mga most wanted at mga gumagawa ng illegal. Ano po ang magiging epekto nito sa Pilipinas? Sasabihin ng mga ibang lahi,
Gusto mong mag-operate ng illegal? Pumunta ka sa Pilipinas. Gagawin pang legal yan. May mga security pa kayo dun. Oh. Meron pang matataas na mga tao na background ninyo o yung susuporta sa inyo. Ganon sa Pilipinas. Magiging katawa-tawa ho tayo, mga kababayan. Sabi ni Nestor Abanilla, Sir, sayang November po ang birthday ko. Eh di November, aantayin nga lang natin ng konti yung November, di ba? Pero plano ho namin, yung pa-birthday gift namin sa inyo, buwan-buwan po, pipili kami ng 10 subscribers namin dito. Ayan. Nakakalungkot ho isipin, mga bossing, na ganun ang naging solusyon ng dating Pangulo. Naisip niya, pera kasi. Para sa Pilipino. Pero yung dalawang yon na dahilan ng dating Pangulo, balentong din ho. Hindi din ho ganun nag-materialize, mga kababayan. Kaya ngayon ho, tingnan nyo. Di ba? Kahiya-hiya po ang Pilipinas. Biruin mo, no? Sa buong mundo, isinusuka, ayaw tanggapin, alam kung ano yung mga galawan. Samantalang sa Pilipinas, welcome kayo dito. Hali kayo, pumasok kayo dito sa Pilipinas. At kami pa ang baback up sa inyo. Nakakalungkot hong isipin, mga kababayan. Mabuti talaga ho, mga bossing, no? Na tama ang naging desisyon. Inday Sara Duterte bilang Vice Presidente at Pangulong Bongbong Marcos sa pagka-presidente. Kasi kapag binaliktad nyo naman po yan, pag binaliktad din naman po natin yan, mga kababayan, parehas pa din hong panalo yan eh. Ang lakas po, parehas niyan nung panahon ng halalan. Bakit nasabi ni Mark Ramos, buti na lang, Vice Presidente si Inday at Presidente si Pangulong Bongbong Marcos. Imagine niyo na lang po kung si Inday Sara Duterte ang nagpresidente at nag-giveaway si Pangulong Bongbong Marcos bilang Vice Presidente. Siyempre hindi makakakilos ng maayos, hindi magagawa yung mga ganito. Hindi madidiskubre ng mamamayang Pilipino yung mga illegal na aktibidades ng Pogo. Sino po ba ang nangunguna? No? Na sumakote, na mag-raid ng mga Pogo na yan. Si Dr. Wilson Casio. Ano po yung tinayo doon? Tinatag yung Presidential Organization or kung ano, nakalimutan ko yung pangalan mismo. Pero sa pangunguna ng Presidente Bongbong Marcos, mga bossing. Diba? Sabi ni Dylan Bates, breaking news, Roque na contempt. Talagang iko-contempt yan, mga kababayan. Doon pa lang po sa ibabalita natin eh. Kailang, wait lang, hold ka na dito. Hindi ka na uuwi. Di ho ba, mga bossing? Jordan, baka nandiyan ka, pakipasa sa akin ano ang dahilan kung bakit na-contempt itong si Attorney Harry Roque. Kasi ho, kasalukuyan ngayon, mga kababayan, nasa hearing ho si Attorney Harry Roque. Di ho ba? Isang araw lang, boss. Anyway, mga kababayan, dahil nga po, dyan, sa nag-umpisa ang Pogo, nakakalungkot, buong mundo, ayaw namin dyan sa Pogo. Illegal ang ginagawa na yan. Samantalang nung panahon ng dating Pangulo, Pogo, welcome to the Philippines. Humayo kayo at magparami dito. Pasok sa banga ang Pilipinas.